ginawang palusot mga kababayan ng kampo ni Sara yung confidential funds. Dapat na niya confidential talaga. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Update ko po kayo ng mga kaganapan sa impeachment, mga developments po sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi siyempre bukas Monday, yung pagpapatuloy po ng impeachment trial kay Sara. Kung saan yung confidential funds na po ang pinag-uusapan sa impeachment trial. Ngayon, ibigay ko muna ito sa inyong mga developments na mga balita. Sabi po kasi ni House Impeachment Advisor and Trial Spokesperson dating Congressman Robert H. Barbers na yung issue sa confidential funds mga kababayan demand the highest level of accountability. Sabi niya, secrecy cannot be used to shield the use of public money from constitutional scrutiny. Ito kasi mga kababayan yung laging sinasabi ng mga DDS na confidential na niya, pati ng kanyang defense team, pati ni Sara mismo. Pero sabi po ni Barbers, ito ang confidential funds demand stronger internal controls because public disclosure of operational details is naturally limited. Kapag niya mas lihim ang paggastos, mas mataas ang dapat na antas ng documentation. Correct. At mataas din yung accountability, yung pananagutan. Confidential niya yung operasyon, pero hindi maaring maging confidential ang accountability. Correct. Mas lihim niya yung pera, mas maigpit dapat ang audit trail. Kung hindi maaring ilantad sa publiko ang buong detalye, dapat naman itong may paliwanag ng sapat sa mga institusyong inatasan ng ating konstitusyon na magsuri, paliwanag mga kababayan ni Barbers. Hindi lang niya ito usapin ng isang tao. Usapin ito kung sapat ba ang ating sistema upang matiyak na ang confidential funds ay nagagamit lamang para sa tunay na layunin nito. Yung alyasan niya ay proteksyon para sa tunay na informant, hindi lisensya para mawala ang pananagutan. Correct. Ginawang palusot mga kababayan ng kampo ni Sara yung confidential funds. Dapat na niya confidential talaga. Kapag niya mahirap nang i-verify ang pinagkakagastusan, mas kailangan ang malinaw na records at ebidensya. According to Barber, similarities between questioned public fund transactions and past controversies should be treated as matters that warrant closer examination, not as proof of wrongdoing. Hindi pa niya ito hatol at lalong hindi ito automatikong konklusyon. Pero kapag may mga pangyayaring dapat ipaliwanag, tungkulin nating siyasatin ang bawat piso ng pera ng bayan. Ang liquidation niya ay hindi pa katumbas ng accomplishment. Ang pag-withdraw ng pera ay hindi rin automatikong patunay na nagagamit ito ayon sa batas. Ang mahalagang tanong ay kung may totoong operasyon, may totoong benepisyaryo at may totoong resulta. Correct. Malamang sa mga kababayan, puro ghost. Tulad ng na-discovering ghost project, flood control sa Taguig ni Ping Lacson. Kung saan mga kababayan ay taranta na hindi na mapakali si Alan Peter Cayetano. Ipit na rin mga kababayan. So, dagdag pa mga kababayan ni Barbers, the central issue niya before the impeachment court is whether public funds can be independently verified as having achieved their intended purpose. Sa pera ng bayan, maaaring maging lihim ang operasyon, pero hindi maaaring maging lihim ang pananagutan
Kailangan nga mapatunayan na may totoong tao, may totoong operasyon, may totoong resulta at walang perang nawala. Yun, mga kababayan. So ito yung pag-usapan natin mga kababayan, the transparency trap of Duterte and Alan Peter Cayetano. So ang kasaysayan po ng batas sa Pilipinas ay nagpapatunay na ang pagbubukas ng bank at tax records ay legal at katanggap-tanggap na proseso sa isang impeachment trial. Ang desperado mga kababayan na pagharang ni Sara Duterte at ng kanyang mga kaalyado sa pagsuri ng records ay lantarang pagtatago at pag-iwas sa katotohanan. Itong pagsubaybay mga kababayan sa bank accounts ng isang mataas na opisyal na naharap sa impeachment ay may malalim na ugat sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi na po ito bago. Ang pagsumpi na sa mga bank at tax records sa ilalim ng isang impeachment court noong 2012 yung Corona impeachment ni Corona, dating Chief Justice Renato Corona. Binuksan mga kababayan ng Senado ang kanyang mga dollar accounts, pati mga peso accounts na naging mitsa po ng kanyang pagkakatanggal sa pwesto. So kung legal at tinanggap ng publiko ang pag-alungkat sa bangko ng isang punong mahistrado, Chief Justice noon, walang espesyal na proteksyon si Sara Duterte para ituring mga kababayan na exempted o iba ang kanyang kalagayan ngayon. May president na po, ika nga. Di ba? Ang Senado kapag umupo bilang isang impeachment court mga kababayan, ay may malawak na kapangyarihan sa ilalim po ng Section 21, Article 6 ng ating saligang batas at sa sarili nitong mga patakaran na mag-issue ng subpena duces tecum. So ayon mga kababayan sa jurisprudence o mga nakaraang desisyon sa kaso ni Corona, ang mga pampublikong opisyal na humaharap sa paglilitis ng impeachment ay hindi pwedeng magtago sa likod ng absolute privacy. Dahil ang accountability o pananagutan sa bayan ang mas mataas na prinsipyo sa ating konstitusyon. Ngayon, ang pamilyang Duterte at ang kanilang mga malapit na kaalyado ang nagrehistro mga kababayan sa kasaysayan bilang mga nagpanggap na pangunahing taga-sulong ng lantarang transparency sa pera ng gobyerno. Ngayon, doon tayo sa mga nakarang aksyon ni Digong. Noong panahon ng kampanya at administrasyon ni dating Pangulong Digong, naging tanyag ang kanyang mga hamon sa mga kalaban sa politika. If you still remember, paulit-ulit mga kababayan niyang sinabi, paulit-ulit siyang nag-alok ng pampublikong bank waiver upang patunayan ng isang tapat na pinuno ay dapat handa na buksan ang kanyang mga bank accounts sa pagsisiyasat ng mga mamamayan. Kaya lang, puro lang pala yun black. Puro lang ablada, mga kababayan. Puro lang daldal. Ngayon, noong 2012 Corona impeachment trial, si Senator Alan Peter Cayetano mismo ang pinaka-agresibong humukay sa bank secrecy sa pamamagitan ng dalawang matitinding hakbang. Humiling ng opening documents noong panahon ni Corona. Noong tumanggi ang presidente ng PS Bank na ibigay mga kababayan ang panimulang balanse ng mga peso accounts ni Corona, si Cayetano mismo ang pumuna at nagiit
na ang mga records ng initial deposits ay obligadong isumite sa korte na sinang-ayunan naman ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kaya dapat i-remind nito, mga kababayan ng history, biglang nakalimot yata, nagkasakit ng kalimot, nagka-amnesia, itong si Alan Peter Cayetano. So bumoto siya laban mga kababayan sa TRO ng Korte Suprema nung naglabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order para pigilan ang Senado sa pagsilip sa dollar accounts ni Corona. Isa siya noon mga kababayan sa mga senador na determinadong bumoto ng against o laban mga kababayan sa TRO upang ipilit na dapat pa ring buksan at kalkalin ang dollar account ng punong maestrado. So ano nangyari ngayon kay Alan Peter Cayetano? Ba't nagkaganon? Di ba? Nag-iba yung ihip ng hangin. Binitawan pa niya, mga kababayan, yung katagang, kapag ako ang iniimbestigahan, papayag po ako na buksan ang aking accounts. Walang dapat ikatakot kung walang tinatago. Tandang-tanda pa namin yon, Alan Peter Cayetano. That is recorded in our history. Recorded sa naging impeachment trial ni dating Chief Justice Corona. So nakakatawa at nakapagtataka mga kababayan ang biglang pagbaliktad ng pananaw ngayon. Noong araw, buong giting na isinulong ni dating Pangulong Digong ang bank waivers habang si Cayetano naman walang takot na bumasag sa bank secrecy ni Chief Justice Corona. Ngayon, na si Sara mga kababayan kasamang kanyang asawang si Mans Carpio ang tinititigan para sa bilyon-bilyong questionabling yaman. Bigla silang nagtatakbo sa batas para magtago, maghain mga kababayan ng demanda at harangan ang mga subpena ng Senado. You see? So mayroong tinatawag sa batas mga kababayan na estoppel o ang pagbabawal sa isang panig na magpahayag ng isang posisyon na kontra sa kanyang mga naunang gawi o opisyal na boto na pinakinabangan niya sa mata ng publiko. So yun ngayon ang kinakaharap ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, ano po ang legal na katotohanan sa asset disclosure? So ang pagpilit mga kababayan ng kampo ni Sara Duterte at ni Atty. Mans Carpio na protektahan ang mga ari-arian at bank accounts ng walang legal na sandigan sa usaping pang-mag-asawa sa ilalim mga kababayan ng batas. Idinidepensa ng kampo ni Sara na hindi daw pwedeng isama ang mga bank accounts ng asawa niyang si Mans Carpio dahil pribadong mamamayan daw ito. Yan ang kanilang argumento. Pero malinaw mga kababayan, kapag kasal ang dalawang tao, iisa lang ang bulsa nila sa ilalim ng batas maliban kung may prenuptial agreement. Ganun po yan. So kung may itinatagong yaman ang isang opisyal, napakadaling ilagay ito sa pangalan ng asawa. Kaya naman pati ang mga joint accounts at law firm nito ay sakop ng legal na pagsusuri ng Senado upang makita ang buong katotohanan. Sa ilalim kasi mga kababayan ng Section 8 ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standard of Public Officials and Employees, obligasyon ng isang opisyal na ideklara ang kanyang salin, ang lahat ng ari-arian, utang at mga business interest kasama ang kanyang asawa at mga anak na wala pa sa edad. Dagdag pa rito, dahil sila ay nasa ilalim ng absolute community of property. Ayon sa Family Code,
Ang yaman ng isa ay yaman ng pamilya, kasama ang subpena ng impeachment court sa mga bangko ni Mans Carpio ay may prima facie ah, relevance o direktang koneksyon, mga kababayan, sa paratang ng unexplained wealth laban kay Sara Duterte. Ngayon, ang pagkwestiyon ni Man sa AMLAC at saka BIR, ito yung sunod natin na pag-usapan. Ang paghabla, mga kababayan, ng kampo ni Man Scarpio laban sa mga mambabatas at ahensya ng gobyerno ay patunay ng matinding takot sa paper trail o mga dokumento ng bangko. Kitang-kita, mga kababayan, ang takot at desperation nang mag-ain ng demanda ang pamilya Duterte laban sa mga mambabatas at saka mga opisyal ng AMLAC at BIR dahil lang sa paglabas ng kanilang tax at saka bank document sa Senado. So kung wala silang itinatagong masama, bakit kailangang takutin at kasuhan ng ang mga ahensya ng ating gobyerno na sumusunod lamang po sa utos ng impeachment court? Yun ang tanong. Ang malinis na budhi ay hindi natatakot sa investigasyon po. Ang may mansyang record lamang, mga kababayan, ang naghahanap ng technicality para mapigilan ang paglabas ng katotohanan. Ang Anti-Money Laundering Act o itong Republic Act 9160, mga kababayan, at saka yung National Internal Revenue Code, Tax Code, ay may mga provision para sa proteksyon ng confidential na impormasyon. Subalit, ang mga batas na ito ay may malinaw na exception kapag may kautusan ang isang karampatang korte gaya ng Senado na sumasa ilalim bilang impeachment court. So, lagi natin ito naririnig, mga kababayan, sa mga legal and constitutional experts. Bukod dito, ang paglabas ng tax records ay may tahasang pag-aproba rin mula sa Pangulo alinsunod sa Section 71 ng Tax Code. Ginawa na to last week ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang ginawang ganti ng kampo ni Duterte ay walang matibay na basihan, kundi isang pananakot o fishing expedition defense. Tama po, mga kababayan? So kung noong araw ay buong giting na isinigaw ni dating Pangulong Digong ang pagbubukas ng mga bangko, mga bank accounts, na hindi man po nangyari kasi puro man lang ablada niya. And in fact, muntikan na nang ipilit ni Alan Peter ni Trillanes, muntikan nang hampasin, batuhin ng microphone sa Quadcom hearing ni Digong si Trillanes, mga kababayan. Di ba? So, ang pagbubukas ng mga bangko at si Alan Peter Cayetano naman mismo ang humiling na kalkalin ang accounts ni Corona sa pagsasabing walang dapat ikatakot kung walang itinatago. Ang kasalukuyang desperasyon, mga kababayan, nila ni Sara Duterte na i-block at harangan ang bank tax at AMLAC records ay isang malaking pag-amin na takot silang mahuli sa sarili nilang trap ng transparency. Tama po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova.
Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Zero. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. At saka, mayroon pang I Am Amazing Choco Barley. Mainam po siya sa mga cancer patients tulad po ni Maritoni Fernandez na isang cancer patient survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect and entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase po sa Amerika. Yan yung kanyang live selling po every Sunday. Ngayon, mamaya yata mayroon siyang live selling. 7 o'clock in the evening, Philippine time.